Salamat sa Diyos, we're continuing a series on knowing God. Nakita ho natin that our God is holy. Our God is not only holy, He is just, kaya naman may wrath. He is against sin because He is holy. It's but natural for Him na hindi niya tanggap o hindi welcome ang kasalanan sa Kanyang presence. Now, hindi lamang yun. Our God, though He is holy and wrathful, siya naman po ay loving. Hindi siya nagagalit ng walang dahilan. He is very loving. At hindi lang siya loving, He is limitless. Are you still following? Now, nakita rin natin that our God is like a father. Hindi lang ho siya yung father na, isipin nyo na yung pinakamabait na tatay sa lupa. They are evil in comparison to the holy God, to the heavenly Father we have. Imagine yung klaseng tatay meron tayo. Then, last time, narinig natin, from yung ating pong guest na Amerikano, that our God saves. He does not rejoice in seeing people, parang perishing. Hindi ganun ang heart ng Diyos. He wants people to be saved. Kaya naman, He wants us to tell the world about this faith. Tama? Ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang ho kayong kwentuhan. Yan. Meron pong isang bumili ho siya ng parot para meron siyang kausap sa bahay. At itong parot na to, napakahusay. Ang galing niyang magsalita. Hindi lamang siya magaling magsalita, nakikipag-usap. Ganun pa man, nung dinala niya na sa bahay yung parot, ayaw nang magsalita. Sabi niya, ano nangyari dito? Ba't ayaw na magsalita? So pumunta siya doon sa kanyang pinagbilan, sabi niya, ano yung parot ko, hindi nagsasalta. Ganun ba? Alam mo, baka naninibago lang yan. Mabuti pa, bigyan mo ng laruan. Kasi gustong-gusto nila may laruan. Yung mga tumutunog na laruan. So bumili siya ng laruan, dinala niya yung laruan doon, at pagkatapos, pagdating niya doon, sabi niya, hindi pa rin po siya umiimik. No, hindi nga naglalaro, ayaw umimik. Ay, nako, ganito, lagyan mo siya ng hagdanan. Kasi mga parot mahilig umakyat yan sa hagdanan. So, nilagyan niya ng hagdanan. Tapos sabi gano'n, hindi talaga gumagal. Hindi rin umiimik, hindi nagsasalita. Ay, nako, alam mo yung parte, mahilig niya sa mga musika. Lagyan mo ng tugtugin. So, lahat na lang, araw-araw, binibigay siya ng panibagong tip. Until one time, sabi niya, nadatnan niya yung parot. Nung binigay niya na lahat ng gusto, sabi niya, kamusta yung parot mo? Nagsalita na, pero namatay. Ha? Namatay siya, pero bago siya namatay, nagsalita. Ano sinabi? Gutom na ako. Inuin mo, binigay na lahat yung gusto. Hindi pala pinakakain. Kaya pala hindi na nagsasalita. Anong ibig sabihin yan? Maraming pagkakataon, masyado tayong abalang, iniisip ang mga bagay-bagay na iniisip natin, eto ang sagot sa buhay natin. But in reality, we have forgotten to major on the major. Na may mga bagay na pinaka-importante. And knowing God is in fact, the most important thing in our life. Bakit? How can we love God with all of our heart, soul, and mind kung hindi natin kilala si God? Tama? Then how can we love others the way He loved us kung hindi natin din alam ang pag-ibig ng Diyos? Kaya we need to know Him. In fact, knowing God ang isa sa pinakadahilan for us to be saved. Sabi nga and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Kaya po yung pagkakilala sa Diyos ay napakahalaga kasi ito po yung magdidetermine ng ating ng walang hanggan. Remember, many will come to Jesus and say, Lord, Lord. Di ba? Lord, Lord. Sabi Lord, many will come to Him and say, Lord, Lord. Sabi niya ganun. But I will tell them, I never knew you. Bakit? Hindi kita kilala. God who knows everything. Hindi ako kilala. Ang idea kasi ng Diyos, hindi naman tayo naging close. You did not know me, I don't, and then we are not close. Kaya importante po yung knowing dito is not just a knowledgeable, parang mental knowledge, ito po yung experiential na alam mong close kami ni Lord. Naunawaan po natin. Kaya importante yung maintindihan natin. So ano nga yung sasabi ng Diyos sa atin? Imagine if we know that our God, who is holy, who is limitless, who is loving, who saves, ito po, ngayon araw na to, titingnan natin siya as our God who is faithful.
siya ay tapat. Isipin nyo, anong ibig sabihin nun? Kung siya ay tapat, kahit anong pagsubok na pagdadaanan natin, itong sinasabi ng Panginoon. Kasi somebody told me, Pastor, ang tindi ng pagsubok ko sa buhay. Hindi ko alam paano ko haharapin. Ba't ganun ang Diyos? Kung magdala ng pagsubok, matindi. Remember, because of God's faithfulness, sabi niya, no temptation has overtaken you, but as such is as common to man. Kung may mga pagsubok man, yan ay common sa lahat. At ano sabi niya? And God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Sino sa inyo may mga pagsubok sa buhay? Praise God! Yung walang pagsubok, mamaya. And mamaya makikita niyo yung katapatan ng Diyos. What I'm saying is this, anumang pagsubok na pinagdadaanan mo, remember this, kaya mo yan. Bakit? God is faithful that He will not let you be tempted beyond your strength. God concerned sa atin. He did not allow temptation to come just to destroy us. He gave us the temptation. Ano sabi? But the temptation will provide the way of escape also so that you will be able to endure it. Kung meron mang pagsubok na pinahintulot ng Diyos na mangyari sa buhay natin, yan ay para tayo'y magtagumpay. Hindi para tayo sirain, hindi para tayo palugmukin, kundi sabi ng Panginoon, it is for us to overcome it. For us not only to endure it. Di ba ang sarap na ganoon? Bakit kamo? Because God is faithful. So what does it mean? In Deuteronomy, sabi, know therefore that the Lord your God, He is God. Look at the words. The faithful God. Anong ibig sabihin nun? Who keeps His covenant. Kapag may pinangako ang Diyos at nakipagtipanan ng Diyos, hindi, sabi niya, gaganapin niya yun. Whatever He promised His people, He will accomplish it. Now, alam niyo po, madaling mangako. Kahit sino man tayo, kaya nating mangako. Ang tanong, kaya ba nating ipatupad yung ating pangako? Kasi minsan, hindi natin kontrolado mga bagay-bagay. At wala tayong kapangyarihan para tuparin. Dahil, kunyari lang, mangako tayo na, hindi ako a-absent kahit kailan. Pagdating sa anong gawin natin, hindi ako a-absent. Darating at darating ako. Bigla kang nasiraan sa daan. Di ba? Hindi mo kontrolado yan. Biglang may nag-rally. Hindi mo kontrolado yan. Bigla kang binaha hanggang leeg. Hindi mo kontrolado yan. Sabi mo, paano na to? Sa totoo lang, nagulat nga po ako. There was a time, nagdadrive po ako. Ang lakas ng ulan. Sabi ko, pagdaan ko, wala pang tubig. Mami, tumataas na. Sabi ko, Panginoon, paano ako makakalis dito? Di ba? Kasi kahit man marunong ako lumangoy, hindi ko naman kaya iligtas yung sasakyan. Ang hirap naman doon, diba? Parang, sabi ko, paano ito gagawin? Parang, tapos pataas. I was praying, Lord, tulungan mo ako. May tawid ko to. And by the grace of God, nakatawid ako. Kanya lang, iniisip ko lang, ganon katindi ngayon, pati pagbaha. Hindi, ang bilis niya, tumaas. Sabi ko, wow. Kaya doon maintindihan na minsan kahit ipangako mo, wala ka namang kakayanang pigilan ang mga pangyayari para matupad lahat ng pangako natin. But our God who is so powerful and who is so perfect, nobody can stop Him in accomplishing whatever He promised to do. Yun ang ating Diyos. Kaya pag sinabing faithful si God, hindi nakakalimot sa pangako, kaya niyang ipatupad ang kanyang ipinangako. Amen po? Kaya yun ang ating Panginoon. Tama, His loving kindness to 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. So in other words, when we say God is faithful, He is unchanging, eternal reliability to keep His promises. Maaasahan mo siya. He always acts consistently with His word, with promises, and His character. Hindi siya gagawa ng anumang bagay na salungat sa kanyang karakter. And He's utterly dependable, never failing or forgetting, always keeps His promises. Hindi siya nakakalimot. Bakit sa Bible laging He remembered? He remembered. It is one way of telling us that He also understands our language. Ginagamit niya yung salita na naiintindihan natin because He is faithful. Amen po? Now,
Sa 2 Timothy, ano sabi ng Bible? If we are faithless, He remain faithful, for He cannot deny Himself. Ano sinasabi ng Diyos? Yung faithfulness ng Diyos, hindi dependent sa faithfulness natin. Ito'y dependent sa Kanyang character, hindi dependent sa character natin. Naalala niyo yung kwento ng limitless God when Peter had to walk on the water? Naalala niyo yun? Di ba? Lumakad eh. Ang lakas ng bagyo lumalakad sa ganun. Siyempre, imagine niyo bumabagyo yun Kaya paghakbang pa lang niya, ang lakas. Habang naglalakad ka, siguro, nung nakatingin siya kay Jesus, nakakalakad siya. Ang lupit. Gumaganong-ganong pa wow! Gumaganong gusto sabi. Kasi Lord, kasi siyempre, ano siya, ano yan. Tapos biglang, eto na, nakatingin siya kay Jesus. Tumama yung alon. Kaya pinapatingin siya sa iba. Tapos nakita niya, ang laki. Nawala yung tingin niya kay Jesus. Lubog. Tingnan niyo yung faithfulness ni Lord. He lost sight of Jesus, but Jesus never lost sight of Him. Kasabi ni Peter, save me! Kinuha agad ni Lord. Hindi niya kinuha sa balbas. Ano ka ba? Andito ako. Hindi, kinuha niya taga sa kamay. Kasi yung balbas, lutang yun, di ba? Hindi, kinuha sa kamay. Sabi niya, bakit ka nagduda? Sa ating pag binabasa natin, ba't ka nagduda? Parang, hindi. Hinawakan niya. Well, hindi narinig sa lakas ng agos. Ba't ka nagduda? Andito ako. Di ba? Tapos dinala niya. Naglakad na sila pabalik sa bangka. Nakuha ninyo? Kaya alam niyo, ganun ka-faithful ang Diyos. His faithfulness is not dependent on us. He's entirely dependent on who God is. Are you following? Now, alam niyo, ang sarap pong isipin na kaya naman, sa Bible, binigyan niya tayo ng halimbawa. How should we respond to His faithfulness? Now you know that our God is faithful. Paano ka tutugon sa faithfulness? And God gave us an example na ginaya niya. Kasi sabi niya, katulad ni Abraham. Sabi niya, look to Abraham, your father. Tingnan mo si Abraham. And to Sarah who gave birth to you in pain. Sabi niya, when he was but one, nung nag-iisa lang siya, tinawag ko siya. Hindi ko siya tinawag dahil marami na sila. Hindi ko siya tinawag dahil makapangyarihan sila. Hindi. Nag-iisa lang siya, tinawag ko siya. And sabi niya, and look at this, I blessed him. Pinagpala ko siya and multiplied him. And look at you now. Sabi niya, I'm giving you an example. I'm trying to tell you this. Itong Israelites na to, they were too small. But God wants to bless them. God wants to multiply them. When we became Christians, we're too few. When God said, go and multiply, and go and make disciples of all nations, Lord, ang konti lang nun, lalabing dalawa. O kaya, Lord, mayroon pang 120 sa Acts. They're too small, but I want to bless them. I want to multiply them because I want them all to experience my grace, my faithfulness, my love, my holiness. Nakuha po that they may experience that I am the limitless God they're looking for. Naunawaan po? Kaya yun ang heart ng Diyos. And look at this. And why did God choose Abraham? Ano sabi niya? I have chosen him so that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice. Why? Because God is faithful. Yung instruction niya kay Abraham will bless him. Yung instruction niya kay Abraham will bless his descendants. Kasi sabi niya, I want them, the children, to follow him. And sabi niya, to follow the ways of righteousness and justice so that the Lord may bring upon Abraham what he has spoken about him. Na lahat ng ni-reveal ng Diyos kay Abraham about himself, makita lang mangyari. Alam niyo po bang, si Abraham is a very good example, kaya naman, ganun din ang sinabi ni Jesus sa atin, you did not choose me, but I chose you, and appointed you to bear much fruit, and that your fruit will remain. Yun ang sabi ng Lord. Yun ang heart ng Diyos. Sino ba sa atin ang gustong ang buhay natin walang kabunga-bunga? Meron ba? O sino dito ang buhay niyo mabunga? Saan talaga kayo? Ayaw niyo nang may bunga. Ayaw niyo mabunga. Anong gusto niyo?
Di ba? Ulitin ko. Sino sa inyo gusto yung buhay niyo may saysay? Di ba? Walang taong matino na ayaw lang magkaroon ng saysay ang kanilang buhay. And God Himself said, I chose you and appointed you. Hindi ikaw namili sa akin, ako namili sa'yo. Okay, sabi mo sa katabi mo, pinili ka ni God. In-appoint ka ni God to bear fruit and that your fruit will remain. Hindi niya piniling magbunga ka lang at hindi matutuloy, mabububot lang, malalaglag lang, masasayang lang. Hindi. That your fruit will remain. Kasi sabi niya, ask the Father anything that you need in order for you to be fruitful. And, sabi niya, He will give it, I will grant it to you. Bakit? Gusto kanya may mabunga eh. Now, alam po ninyo, minsan nakakalungkot po, no? Tayo po hinahamon, very revealing po kapag nangyari sa atin. Tingnan niyo po yung mga ghost projects na po. Very revealing. Bakit ko sinabi? Isipin nyo, we are Christian nation. The only Christian country in the Far East. Tapos ang daming ghost projects. Bakit? Baka naman yung Christian faith natin ay ghost faith din. Meaning, we claim that we have faith, pero hindi mo makita. Kaya ghost din. Nakuha po ba natin? Kaya naman, ang ating pag-uusapan, yung bang faith ko talaga bang ghost? Or talagang ito yung saving faith that is passed on? Because God, who is the author of our faith, binigay yan sa atin. And it is passed on. And we received it. And we keep on passing it. Kasi pinapasa lang. It's not something we invented. It is not something na tayo po ang nag-formulate. Yan ay faith authored by Jesus, passed on to us, kaya through history, kaya hanggang nakarating sa atin, and we are passing it on to the next generation. Are you following? Yan bang faith na yan, yung faith na hinahanap natin? Kaya sabi nga, ito po yung challenge. How would I know? Ito ho, remember, si Paul, I fought the good fight of faith. Tama? Kaya remember, kasi kaya ko lang ginawang good para lang madali ko maalala. Kasi ganyan ako mag-aral noon eh. Naghahanap ako ng madali kong makorelate para maalala ko pa nag-e-exam. Kaya madalas perfect ako. Ay, sorry. Ang yabang ko. Joke lang. Hindi naman laging perfect. Minsan 99. So, no. Kaya ano ang ibig sabihin? So, yung faith natin, if it is a saving faith that's passed on, yan ay God-centered, yan ay obedient, yan ay onward-going or progressive. Yan ay hindi progressive na nagbabago, kundi lumalago. Yan ay dedicated or surrendered life. Nakasurrender yung buhay sa Diyos. Are you following? Yun ang katangian ng faith na yan. So para lalo nating ma-appreciate, isa-isahin natin. Sabi natin, it is God-centered. Bakit? Napaka-importante. Yung pananampalataya, hindi nakabatay yan sa pakiramdam o sa sarili mong pananampalataya. Hindi yan nakabatay sa laki o sa liit ng pananampalataya. Kasi kahit malaki yung pananampalataya mo sa isang bagay, kung yan ay scam pa rin yan. Tama? Kanyari, ang laki ng pananampalataya mo na pag binigay mo yung pera mo, kikita ka ng 4%. Halimbawa, may mga ganun. Sabi niya, ibigay yung pera mo, monthly, tatanggap ka ng 4%. Nakita. Nako, kung iisipin mo mabuti, wow, so nagbigay ka, totoo nga, binigyan ka ng 4%. Nagyaya ka pa ngayon, tumaas ang pananampalataya mo, nagyaya ka pa ng iba. Sasabihin mo, babalik ko yung pera mo. Ang problema, kung ikaw ay nag-iisip ng mabuti, kung 4% yan on a monthly basis, paano kaya dapat ang kikitain itong nagtatrabaho na to? Di dapat at least 5% para may kita pa siyang 1% on a monthly basis. Tama ba? Parang malabo ata yan. Lalo na ang pangako pa nila, hindi lang 4, 10% pa. O di ba? Ano yan? Di talaga malabo na. Ibig sabihin, hindi uubra. Kung ikay nag-iisip, hindi uubra. Napadama ka. Bigay ka ng binigay mo na lahat. Only to find out, hindi mo na sila makikita. Ang daming nai-scam sa ganyan, tinawagan lang. Magbigay ka, oy, may meron kang padala.
Kailangan mo lang magpadala ng pera muna para makuha mo yung padala mo. O, yung pinadala mo na, kulang pa. Kaya, padala ka na naman. Para matanggap mo to. O, kulang pa rin. Padala ka na naman. Hanggang sa, hindi mo na maintindihan ang katotohanan sa hindi. Ang taas ng pananampalataya, pero, mali yung object ng pananampalataya, scam pala. So, ibig sabihin, kahit sinabi mo, naniwala ka sa isang pangako, hindi naman pala totoo, di wala din. Kaya it is not about the size of your faith, it is the object of your faith. Are you following? Kaya si God, yung sentro, bakit si God? Tingnan nyo si Abraham for example. Sabi ni Abraham, by faith, Abraham, when he was called, obeyed, going out to a place which he was to receive for an inheritance. He went out not knowing where he was going. Sabi niya, by faith he lived as an alien in the land of promise, as in a foreign land, dwelling in tents with Isaac, Jacob, fellow heirs of the same promise. Bakit siya willing to go to that kind of life? Tingnan niyo, sabi niya, for he was looking for the city with which has foundation, whose architect and builder is God. Ibig sabihin, yung kanyang faith nakatuon doon sa kay God. I'm looking for a city na ang architect at ang builder, si God. Si God ang hinahanap ko. Bakit kamo? Sa buhay na to, we are all looking for a home. We are looking, anong pag sinabi mong home, it's a picture of yung, ay, ito na yung buhay. Relax na ako. I really felt I belong. I really felt I'm loved. I really felt that I found finally what life is really about. Naintindihan po? We are all looking for that. Ang problema, sa iba-iba natin kinukuha. Isip natin, ito, pag napangasawa ko na to, panalo na to. Pinakasalan mo, si Alma. Patay, umalma. Di ay palagay ko hindi si Alma. Si Lorna. Pumunta ka kay Lorna. Si Lorna, lumuluma na. Sabi niya, naku si Fe naman. Pagdating mo kay Fe, bang may konti, tumapang. Ang bait-bait itong unang. Ngayon, Fe! Iba na to. Siguro dapat si Maria. Pag-try mo kay Maria, hindi pa rin. Palagi ko wala talaga doon. Kay Mario kaya. So ano sinasabi ko? Everything in this life is temporary. Yung foundation, yung builder, hindi matibay. Lahat kulang sa bato, kulang sa bakal. Ano naman itong pinagsasabi? Walang tibay. Nakuha ninyo? At yun ang buhay ng marami. Akala ng iba, pera. So they want to earn money. Problema, money cannot satisfy. You can buy, sabi nga lang, you can buy a bed but not sleep. Tingnan mo yung katabi mo, walang bed, tulog. Yun ang blessing. Diba? Yun, iba nakakama pa, hindi makatulog. Diba? It's not money. Money can never give us that foundation we're looking for. We cannot find that. Ano pa? Ano pa sabihin natin? Maybe, kailangan ko lang recognition. I want people to recognize me. Kahit pansinin ka ng tao, how many, famous actors, actresses committed suicide? They could not find the life and the home they're looking for. They need a city na yung foundation matibay. That no matter what happens, they can depend on it. Yun ang buhay natin. And only God can provide that. Isipin nyo, all throughout history, ang dami ng beses they attack the issues of God, but up to today, nothing can really stand over against it. Bakit? It is the only founded truth na hindi mo kailangang matakot kasi relax ka lang dahil yung katotohanan defended by God Himself. Nakuha ninyo? Kaya nga amazing to. Wala doon sa ito pa, tingnan nyo. Kaya naman si Abraham, look at this. He left his place. The Lord said to him, go forth from your country. Iwan mo yung bansa mo. Iwan mo yung relatives mo. Iwan mo yung bahay na. Lord, iiwan ko sila. Tingnan nyo naman, ilang taon siya? 75 years old. Kumbaga, 75 years old na ako, Lord,
Ang saya sa dito, established na ako. Living on my retirement pay, retirement benefits ng aking lahat ng pinagtrabahuhan. Why will I leave my family? Why will I leave my country? Andito mga barkada ko. Lord, why will I go to a place na hindi ko naman alam saan yun? Bakit? Bakit kaya? Alam niyo kung bakit? Gusto niyo malaman bakit? Nasa Bible din. Alam niyo pagdating sa Acts, matutuwa kayo. Hear me, brethren and fathers. The God of glory appeared to our father Abraham. He saw the glorious God. Alam niyo yung problema sa maraming tao, the reason why they are running after so many things in life other than God? They never really saw the glory of God. When you say glory of God, it reveals the very nature of God. He is divine. He is powerful. He is so loving. His attributes are very clear na walang kapareho si God. Alam nyo, hanggat hindi natin nakikita that our God is glorious, we will never respond in worship and on awe. Isipin nyo mabuti. Ano itatapat nyo kay God? Sabi niya, yung mga bansa para lang drop of water from the bucket. Who can measure the greatness of God? Sabi niya, the world in the hollow of His hand. Isipin niyo yung glory ng Diyos na yon. Kaya sabi ko, Lord, ang liit ng tingin namin sa inyo eh. Minsan ang tingin namin sa inyo, ang liit eh. Minsan mas malaki pa yung problema namin eh. Parang ganito. Alam niyo kung gaano kabigat ito? Sino nakakaalam ng bigat nito? Hello? Nakatiyuko na kayo eh. Huwag kayo mapikit. Gising mga kapatid! Alam niyo gaano kabigat ito? Sabi na, ano sabi yung isa? 300 grams, 100 grams. Alam niyo ang bigat na to wala ho sa gramo. Kung gaano ko to kayang itaas. Kung maghapon ko po itong nakataas na ganyan, mamayang konti, nagaganyan-ganyan na. Ang bigat. Tama? Ang tagal ko ng dawak eh. At alam nyo ba't hindi ko mabitawan minsan? Wala akong naiisip na pwede kong pagpatugan. But if you know that your problem is that small, dala mo lagi, and you know the glory of your God, at ibinigay mo kay God, cast all your cares upon Him, for He cares for you, bigla kang walang dala. Ang gaan ng buhay. Kanya lang natin madami sa atin, kulubot ang muka, lugmok ang buhay. Bakit? Kasi yung Diyos nila ang liit. Mas para bagang hindi nila mapagkatiwalang ipatong ang kalang napakaliit na problema na laging dala-dala. Naunawaan po? But if you know our God is glorious, paano siya ka-glorious? He saved us from eternal damnation. Kasi walang makakagawa niyan. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo para lalo ho ninyo ma-appreciate. Tingnan nyo ha? Thus Abraham, ano sabi? Believed God. It was credited to him as righteousness. Look at this. Lahat tayo, all have sinned and come short of God's glory. Hindi tayo aabot. Ngayon, ang ginawa niya, because he believed God, wala naman siya kundi maniwala ako sa Diyos na to. Susundin ko yung gusto niya kasi maniniwala ako sa Kanya. Ang sabi niya, it was credited to them as righteousness. Kasi ang idea nito, si Jesus died for our sin. Yung righteousness ni Jesus, kinredit sa atin. Parang accounting, debit, credit. Diba? Ako, accountant kasi ako eh. So, kapag ikaw yung taas yung debit, kailangan magpantayan para magka-balance, maging balanse. Kaya ang tawag dyan, balance sheet. Di ba? Sa ledger, merong debit, credit. Sa bawat debit, may credit. Ang problema, kulang yung righteousness sa righteousness ng Diyos. Hindi tatapat. Yung righteousness ng Diyos, infinite. Yung righteousness natin, finite. Paano tatapat? Ang layo ng agwat. Kaya, He placed the righteousness of Jesus upon us. Kasi Jesus is also infinite. Pumantay. Nagkakaintindihan? Nagbalanse. Kaya nga, He credited to Him His righteousness. It was not the goodness of Abraham. It was not
the strength of Abraham. It was God who said, and credit to them, him is righteous. Tinapat niya, pinantay niya. Paano? Realize then that it is those who have faith who are children of Abraham. Lahat ng may ganong pananampalataya, anak siya ni Abraham. And look at this, the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles, kasama tayo yung Gentiles, by faith, preached the gospel beforehand. To Abraham saying, all the nations will be blessed in you. Preach the gospel? What do you mean? Wala pa naman si Jesus nung time nung Genesis. Fino-foresee na that one day, the Gentiles will also be blessed kasi yung pinanampalatayanan ni Abraham na Diyos, yun din ang Diyos na magbibigay ng righteousness sa mga Gentiles tulad natin. Kaya sinabi niya na yan sa Genesis chapter 12. So anong sinasabi ni Jesus? Ano sinasabi ni Paul? Yung scripture mula pa ng Old Testament, yung bagay na yan, pinatupad sa New Testament, kaya yan ang panghawakan mo. Whatever God revealed in His Word, panghawakan mo. Kasi saan ka hawak? If you believe in God, don't just believe in a God na sinasabi ng kung sino-sino. Go back to the scripture. Anong Diyos yan na ni-reveal? Kaya nga, the Word revealed God. Are you following? Ilan sa atin nagbabasa ng Bible? Ilan sa atin nagbasa na ng buong Bible? Kumunti na pa kunti. Okay lang, hindi kita ginadjudge. Mali mo, kahapon ka lang naging kraw, kaya isang araw, kaya isang buwan. Pero at least, we're trying our best to know and understand it. Doon ko na-realize bakit si Charlie Kirk handang mamatay sa pinaniniwalaan niya. Kung ano-ano masabihin ng tao, kaysa racist siya, o kung ano-ano. Kahit ano masabihin ng tao, isang lang bagay sabi niya, I just want to be known as a Christian who stood for his belief. Amazing! Di ba? Ngayon, ang problema yung faith natin, ang love daw kasi we don't see the glory of God. Alam niyo yung mga Christians noon, they're not afraid to die because they see the glory of God. Si Stephen, binabato, pinapatay. Anong sinasabi niya? And he saw the glory of Jesus. Dahil nakita niya yung glory ni Jesus, it doesn't matter to him. Lord, huwag mo ibilang sa kasalanan nila. Sa atin, hindi pa tayo binabato. Lord, gantihan mo yung mga yan. Wala pa. Nagsalta pa lang laban sa atin. Parang sinisiraan pa lang tayo. Yung iba nga, wala pa sinasabi. Nag-dislike lang sa Facebook. Yung pinost mo, dinislike. Lord, gantihan mo yan. Tandaan niya. Mga ganun ka. Diba? Ibang-iba eh. Look at the glory of God. Focus on Jesus. Don't focus on anybody else. Don't focus on people. People will disappoint us. People change. People are different. Kasi ang hirap sa people, hindi pare-parehas. Yung gusto mo, hindi niya gusto. Pag pinagbigyan kita, magagalit siya. Pag pinagbigyan ko siya, magagalit ka. Sino pagbibigyan ko? Kay Jesus ka lang. Nakuha niyo po? Tingin ka kay Jesus kasi at the end of the day, siya lang naman din ang ating titingnan eh. Yun ang sinasabi niya. Kaya all the nations will be blessed in you. Tingnan niyo po. Kaya sabi sa Galatians, for through faith, you are all children of God in Christ Jesus. Tayo po ay naging tanggap sa Diyos. Binilang niya tayong kabahagi ng pamilya. Hindi dahil mabait ka. Hindi dahil sa anumang mga pinagagawa mo in the past. Lahat ng yan because of Jesus. Kaya isipin mo, ba't ako maniniwala kay God? Kay God ako may atraso eh. Siya yung holy at ako unholy. Pag umarap ako sa Kanya, I'm dead. And Jesus Christ, ang Kanyang solusyon, binigay niya ang Kanyang anak, He died for me, He made me holy through Jesus. Now I am holy with Him and in His presence, kaya pwede na akong lumapit kay Jesus. Why? Because I am clothed by the righteousness of Christ. Nauunawaan po. Hindi dahil sa ating mga pangako, Lord, mula ngayon, di na ako magkakasala. Mula ngayon, Lord, susunod na ako sa... Mula ngayon, walang ganun. Si Jesus lang ang ating Lord, dahil sa inyo, kailangan. Kaya nga ho, di ba, pag nagpe-pray, Lord, salamat po, Panginoon Jesus. Salamat po na namatay kay sa krus. Salamat po. Kasi kung wala yun, kaya nga tayo nananalangin, in the name of Jesus, I'm standing, O God, in the righteousness of Christ. I come before you with confidence because I believe that I'm asking this not for me, but in the name of Jesus. Naalala ko, there was a time, kasi doon, 5:00 hawak kong service. Eh, no 5:00, minsan nagka-prepare ako ngayon, hindi na ako natutulog. Tapos, pag magpipreach ako, doon na ako natutulog, sabay na ng mga tao. Hindi, joke lang. Eh di nag-LBM akong ganyan, nag-LBM ako.
Di pagdating ko sa, Lord, pang-5 na to, hindi ko na kaya. Tapos sabi, Lord, bakit hindi mo ipag-pray? Di ba may bubulong sa salita, ba't di mo ipag-pray? Oo nga, no, ba't di ko nga pinag-pray? Panginoon, oy, tumigil ka na, please, in the name of Jesus. Tapos sabi nung parang may bubulong sa kabila, sa katakawan mo yan, ngayon, pa-pray-pray ka? Sabi niya, dapat lang sa'yo yan. Sabi, ganun, parang ganun, no? Di natauhan ako. Teka muna, hindi naman ako nagpe-pray dahil sa mabait ako eh. Nagpe-pray ako, o dahil hindi ako matakaw, nagpe-pray ako dahil sa pangalan ni Jesus, may trabaho kong gagawin and kailangan kong hindi na ako mag-suffer sa LBM. Alam mo, bilang parang umikot yung tiyan ko, hindi na ako dumumi. Ready na naman to fight. Nakuha ninyo? Because when we come to God, hindi na, kaya iba sa atin natatakot mag-pray. Kasi inisip natin, Lord, di mo naman ako pakikinggan eh. Ano ka ba? Hindi naman ikaw nananalangin dahil sa sarili mong katwiran eh. Nananalangin ka dahil sa katwiran ni Jesus. Amen? Nagkakaintindihan tayo? Ngayon, ito po, gusto ko lang po, kaya ito sabi niya, kaya lahat ng nananampalataya kay Jesus, sabi niya gano'n, tinan niyo, for true faith, you are all what? Children of God. In Christ Jesus. Hindi ka magiging anak ng Diyos, wala kay Kristo. You are always with Jesus. Ito sabi niya gano'n, for what does the scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Sabi niya, alam niyo, wala pa siya nagagawa noon, tinan niyo, but to the works, the wages are not credited as a favor, but what is due. Sabi niya, kung binigyan siya, ginawa siyang righteous, dahil may ginawa siya, hindi yun hindi yun credited lamang, yan ay hindi yan favor, yan ay bayad. Di ba? Halimbawa, kumanta si Renato, binigyan ko ng regalo, parang binigyan ko ng pera, o yan, 1,000. Bayad yun sa kanyang pagkanta. Tama ba? Pero wala pa siyang ginagawa, binigyan ko 1,000. Yun, favor yun. Yun ang sinasabi ni Lord. Yung by faith, binigay sa kanya, wala pa siyang ginagawa, wala pa siyang napapatunayan. But to the one who does not work, but believes in Him who justifies the ungodly, his faith is credited as righteousness. Amazing. Yung mismong pananampalataya niya, yun ang ibinilang na katwiran sa harapan ng Panginoon Diyos. Are you following? Okay? Now, kaya yung saving faith na to, nakatuon lamang kanino? Kay God. Dahil kay Jesus. Nagkakaintindihan? Tingnan niyo pa. Sabi niya, that is why it was credited to him as righteousness, but it was not for him alone that it was written that. It was credited to him. Hindi lang sa kanya. Sino pa? It was also for us, to whom it will be credited, who believe in the one who raised Jesus our Lord from the dead, who was handed over for our transgression and was raised for our justification. Bakit ka napawalan sala sa harapan ng Diyos? Hindi dahil sa iyo, kundi dahil kay Jesus, sa ginawa ni Jesus. At naniwala ka sa Diyos that raised Him up from the dead. Bakit? Kasi yung God, napaka-generic. But you will know the God of Abraham because He is the God who raised Jesus from the dead. Kaya hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Are you following? Andiyan pa ba kayo? Kapag sinabing God, walang Jesus, iba yon. Pero pag binanggit mo na si Jesus as His Son, oops, kaya iba ayaw na nila. Kasi isip nila, napaka-exclusive naman. Ano magagawa mo? Sa Diyos tayo nagkasala, siya nagbigay ng solusyon. May reklamo ka? May utang ka sa akin. Sabihin ko sa iyo, ito paraan para bayaran ako. May reklamo ka? Sa akin ka may utang eh. Ba't ipipilit mo yung gusto mo? Iba ganyan eh. May utang sa isang tao, 2 milyon, tapos ipagdadrive na lang kita. Kulang yan. Bibigyan kita ng kakanin. Kulang. 2 milyon utang mo. Bayaran mo ang 2 milyon plus interest. Di ba? Ganun naman ang buhay eh. Ganun din sa Diyos. Sabi niya, okay, hindi mo kayang bayaran, hindi mo kayang abot, yung anak ko, magtiwala ka sa kanya. Mahalin mo yung anak ko, tanggap kita. May reklamo ka? Hello? Nagkakaintindihan tayo. Parang masama loob niya eh. Kaya alam niyo, mas mahirap pong gawin yon kasi minsan tayo po sa yabang natin, gusto natin patunayan na karapat dapat tayo sa langit. Nakuha? Ngayon, pero hindi natapos dyan. Bakit?
Kasi, yung faith na yan, obedient. Obedient, sumusunod. Tingnan niyo si Oleta, by faith, Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which was to receive for an inheritance and went out not knowing where he was going. Hindi madali kasi minsan, it's really by faith. Lord, dahil sa'yo na ako, susunod na ako sa'yo. Paano ko yung pinag-uutos niya, hindi ko gusto? Paano yung pinag-uutos niya, parang hindi ako komportable? Hindi yun ang issue. Magtitiwala ka ba sa Kanya? Dahil nagtitiwala ka sa Kanya, susunod ako na alam ko yung puso niya hindi para ako sirain, kundi para ako iligtas at mamuhay kasama niya. Tama ba? So I will obey. Kasi kaya yun nasasabi niya, tingnan si Abraham, hindi ko alam pupuntahan. Sanay na ako sa lugar namin. Sanay na ako, enjoy na ako dito. Tapos pupunta ako sa lupang ipapakita mo pa lang. No man, wala naman ganyan. Ganun naman tayo Gusto natin, mga sigurista tayo, di ba? Kaya ang Christianity, yung pagsusunod ka, titingnan ko muna, if it works, susunod ako, magiging Christian ako. But if it does not work, sorry. Hindi ganon. It does not work that way. Dito, Lord, I will follow you. Because Christianity is not about me. It's about you. Are you following? For me to be reconciled to you. For me to live according to the very design and purpose that you have created me. That's Christianity. It's not about us. Minsan tuwing magbabasa tayo ng Bible, gusto natin, yung sasaya ako para sa akin. Hindi ganon. I am created for God, and the moment I become a Christian, I am back to what I am really designed to become. Kasi siya ang may design sa akin. Walang reklamo yun. Susunod ka. Yun ang Christian life. Nakuha? Andiyan pa kayo? Kasi minsan, pag sinagot ng Lord yung prayer ko, palagay ko magiging Christian ako. Pag pinagaling na ako ni Lord, talagang dyan na ako. Aaten na talaga ako, kay Lord na ako. Hindi ganun. Binibili mo si Jesus. At akala mo naman si Jesus, mabibiling ka niya. Hindi. Bayad ka na ng kanyang sariling buhay, tapos gusto mo pa ng dagdag na kabayaran. Sobra ka na. Pero mapagmahal si Lord, naiintindihan niya ang ating hina. Minsan tutulungan niya tayo to help us to believe. But we are not to dictate to Him what we want, but He will tell us what He wants. Not my will, but thy will be done. Nagkakaintindihan? Kaya, yan po ang obedience. Now, tingnan niyo po, tuloy pa tayo. Tingnan niyo, amazing. Sunod siya. Walang reklamo. Nakita natin sa Genesis 12. Then, pinangakuan siya na, I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great. So you shall be a blessing. Ano ba sabi niya? Sabi niya gano'n, and I will bless those who bless you. And the one who curses you, I will curse. In you, all the families of the earth will be blessed. So Abraham went forth from the Lord, spoken to him. Now Abraham was 75 years old. Hindi niya sinabi, Lord, pag binless mo na ako, sunod ako sa'yo. Lord, pagka naging great nation na ako, sunod sa'yo na ako. Hindi gano'n. He went, even without knowing where to go. Sunod lang siya. And alam niyo ba, all throughout his life, basahin niyo, Genesis 12 hanggang 25, grabe, wala siyang naging sariling lupa. Namatay na siya. Ang meron na siyang lupa, burial plot. Pero he never waver in his belief in God. Naunawaan? Kaya pag ginasa niyo Hebrews 11, hindi niya natanggap yung sinabing pangako na in his time. But, in God's perfect plan, naniwala siya, and he held on to it, and the Lord blessed Abraham. Kasi hanggang tayo nadamay. Amen po? Hanggang tayo nadamay. Tingnan ninyo. Ito kasi ang faith na totoo. Sabi ni James, what use is it, my brethren, if someone says he has faith, but he has no works? Can that faith save him? Ano ba to? Bakit ganun? Magkaiba ba si Paul at saka si James? Hindi po. Kasi ito yun, para mabilis na lang, dahil wala tayong ilang oras. Yung emphasis po, si Paul, pinapakita niya para malaman mong ligtas ka. You believe in Jesus. Yung pinaka-root ng salvation, hindi nakikita. Internal and unseen. Yung works, ang gusto niya, kasi maraming tao gusto nila, susundin ko yung Jewish law para maligtas ako. Magpapatuli ako, kung ano-ano, para maligtas ako. Hindi, yun ang sinasabi ni Paul, hindi yun ang magliligtas sa'yo. Pero kapag Christian ka na at meron ka nitong faith, makikita mo yan. I will show you that I'm saved. Yan ay, yung fruit ng salvation, yan ay external at visible. Bakit?
you are living like Jesus. Are you following? Andiyan pa kayo? Tingnan nyo, sabi ni Jesus, ha? Why do you call me Lord, Lord? Di ba? Lord, I receive you as my Lord and my Savior. Then why do you call me Lord? And do not do what I say. Kung naniniwala ka that He died for you, that He is your Lord, then do what He says. Wala kang talo. Bakit? Tingnan nyo naman. Everyone who comes to me and hears my word and acts on them, I will show you whom He is like. He is like a man building a house who dug deep and laid a foundation on the rock. And when a flood occurred, controlled. Di ba? Gusto niyo ba yan? Hindi yung parang ginawa lang, masabing may nagawa. May tubo, wala naman palang daluyan ng tubig. Di ba? Eto, when the flood occurred, the torrent burst against that house, could not shake it because it had been well built. Amazing, no? Pero kung hindi ka nakinig kay Jesus, no, Lord, Lord, wala yan. Walang foundation. Bakit? The one who was heard and had not acted accordingly is like a man who builds a house on the ground without any foundation. And the torrent burst against it and immediately it collapsed. And the ruin of that house was great. Di ba? Kita nyo naman, a very good example. Kita nyo yung mga projects, walang matibay na foundation. Grabing sira, nababaha, buong Pilipinas na. Sa kasaysayan ng aking pagkatao, sa 60 taong kong pamumuhay, ngayon ko lang nakitang magbaha sa Diliman. Isipin niyo yun? Taas-taas ng Quezon City, overlooking Marikina, binaha. Noon, pag pinag-usapan ng baha, Marikina, automatic na yan, tama? Ngayon, Quezon City, pati pa naman Trinidad, binabaha, kung hindi ba naman talagang walang bakal yun. They did not act on the instruction of the Lord. Are you following? At alam nyo, ito pong ironic. Hindi ito pang titira lang kung kani-kanino, ha. Itong ironic. Yung mga construction parang mga Christian. Bakit? Waymaker, miracle worker, promise keeper. Sabi ko, grabe naman to. Alpha and Omega, Timothy, Saint Gerard. Parang Christian na Christian yung mga, di ba? Pag-isipan nyo, etos hindi ka susunod sa paraan ng Diyos, you're dead, magbabaha. Nagkakaintindihan? Hindi ko to pantira sa mga hindi ako namumulitika. Pinapakita ko lang sa inyo, yung eksakto ng, alam na natin pare-parehas. Ha? Huwag niyo naman kayo magalit sa akin. Diba? Kasi ang kasakiman kasi, sky's the limit talaga yan eh. Sky's the limit. Uy, grabe! Sky's the limit. Hindi. Lahat tayo sakim din. Ganon din tayo. Okay? Walang limit ang ating kasakiman. And ako, sorry. Lord. Hindi. Gising pala kayo eh. Akala ko tulog kayo eh. Kasi sabi nga ni Tim Keller, faith is not just what we believe. It is how we act based on what we believe. Amen? Yun ang faith. May aksyon. Kaya parang yan yung nagsasagwan. Sabi nung bata sa likod, bakit dalawa yan? Nilagyan niya yung pangalan doon. Faith works. Sabi niya, tingnan mo, kung faith lang, walang pupuntahan, ikot lang ng ikot. Sa kabila naman, kung work lang, walang pupuntahan, ikot ng ikot. Kailangan faith that works. Faith that works. Amen? Because that faith is alive. That faith is living. That faith is passed on, given by Jesus. Amen po? Because that faith is centered on God, therefore we obey. Amen po? Because saving faith results in righteousness. Then thirdly, it is an onward going. It's progressive. What does it mean? Si Abraham, hindi siya perfect. When he obeyed God, hindi naman siya 100%, hindi na siya nagbago. Nadadapa din. Nagkakamali din. Pero the Lord who started it will perfect it in time. Kaya wag tayong magugulat, ba't ako Lord? Parang nanampalataya na ako, laglag na naman ako. Ganun, ang ating buhay is
Like 3 steps forward, 2 steps back. And sabi nga ni Chuck Swindoll, for I am confident, look at this, of this very thing, that he who began a good work in you will perfect it until what? The day of Christ Jesus. Minsan feel natin, Lord, talaga bang Christian? Nadapa na naman ako eh. Lord, parang, tapos Lord, nangako na naman ako. Hindi. Until we look at Jesus, and instead of focusing on falling down, but instead focusing on Jesus, hindi tayo magiging victorious. And minsan, humahaba naman eh. Noong una, ang tagal kong hindi nagawa to. Pero nagawa na naman. Tapos kaya nga, hindi tayo naging sinless, but we sin less and less. Nagkakaintindihan? Kaya huwag tayong magulat, parang nadi-discourage. Hindi. What God has started, He will accomplish it. Tingnan niyo naman si Abraham. Tingnan niyo naman si Abraham. So it came about when he came here to Egypt and he said to Sarah, his wife, see now, I know that you are a beautiful woman. And when Egyptians see you, they will say this wife, and they will kill me, but they will let you live. Kaya kung pwede sabihin mo, please say that you are my sister. Okay ba yan? Kung kayo yung babae, isipin niyo itong lalaki, sabihin ng asawa, sweetheart, ganda mo eh. Kaya lang baka gusto sila sa'yo, tapos patayin nila ako dahil sa ganda mo eh. Sabihin mo, magkapatid lang tayo ha. Kunyari kung ikaw si Sarah, paano naman ako? Kung kukunin ako ng yun, pakasalan ako, ano ka ba? Hindi, si Sarah, tahimik lang eh. Pag binasa mo yung 1 Peter, sumunod lang siya. Alam niyo bakit? Naniniwala sa kay God, makapangyarihan din si God. Si God na magtatanggol sa kanya. Pero si Abraham, labo, faith yan. Naniniwala pero diligtas pa rin sarili. Parehong-pareho lang tayo ng maraming tao. We always parang think of how we can save ourselves. Ano sabi ng Lord? Tingnan nyo. Sabi niya, but the Lord struck Pharaoh and his house with great plagues because of Sarah, Abraham's wife. Then Pharaoh called Abraham and said, what is this you have done to me? Why did you not tell me she was your wife? Why did you say she is my sister? Para sabi niya, ba't ka nagsinungaling? Muntik na kami, magtay sa'yo. Di ba? Siyempre, hindi naman ganun siguro ginawa ni Pharaoh. Ganyan. Muntik na kayo pa, sa ginawa mo. Ba't ka nagsinungaling? Grabe ka. Di ba? Kaya ito naman po. Kaya sabi, ano ang excuse ni Abraham? Sabi niya, she's my sister, so alam mo, naulit-ulit yan. Naulit-ulit. Sabi, malik na naman. Hindi yun parang, nagsisi na ako, hindi nauulit. Naulit na naman. Then sabi naman ni God kay Abimelech in a dream by night, said to him, behold, you are dead man because of the woman whom we have taken for. She is married. Sabi niya, did he not himself say to me, she is my sister, and she herself said, he is my brother? In the integrity of my heart and the innocence of my hands, I have done this. Di ba? Di sinabi sa kanya, pinagalitan na naman. Sabi niya, then God said to him in the dream, yes, I know that in the integrity of your heart, you have done this, and I also kept you from sinning against me. Therefore, I did not let you touch her. And again, now, therefore, restore the man's wife, for he is a prophet. Prophet? Nagsisinungaling? Kasi nga, doon yung maintindihan yung faith na yan, nag-go-grow din. Hindi yan automatic na, perfect ka na, hindi ka na magkakasala. Mag-go-grow din yan. Are you following? Okay? And sabi niya, but if you do not restore her, know that you shall surely die, and all of you are yours. Sabi niya, and all who are yours. Anong sagot ni Abraham? Bakit daw niya nagawa yun? Because I thought, surely there is no fear of God in this place, and they will kill me because of my wife. No fear of God? Ikaw, natakot ka ba? Di ba? What I'm trying to say is this. God still understands that we are work in progress. Okay po? Pakisabi sa tabi mo, alam ko nakatulog ka, pero you are still work in progress. Alright? You're still work in progress. Naintindihan ka ni Lord. Kaya, gising ka na. Okay? Alright. Now, ganun din, nung nangako si Lord na magkakaanak siya, ang tagal. Wala pa rin, hindi pa rin nagkakaanak. Anong ginawa ni Sabi niya, Lord, si na lang. Sabi ng asawa, yun ang katulong natin. Si Hagar na lang. Magkatapos, ano nangyari? Wala rin. Sabi niya, Lord, ano ka ba? Ba't di ka nagtitiwala? I will give you a son. And dahil doon, ano sinasabi ng Lord? Paano tayo mag-grow? Ano sabi ng Lord? So faith comes from hearing, hearing by the word of Christ. Do you want to grow in your faith? Always learn, listen,
Read, hear, read, study, as in, meditate, memorize, and apply the Word of God. Then you will grow. Because faith comes from hearing the words of Christ. Tuwing umaga po, make it your practice to meditate on God. Meditate on His Word. Para yung faith natin lalong lumalago. Amen po? Kasi minsan ang meditation natin kung ano-ano eh. Puro saksi. O kaya, di ba? Natatakot ka tuloy sa buhay eh. Wag, kay Lord ka tumingin. Okay ba? Dahil ikaw ang saksi ng Panginoon Diyos to tell the world that your God is powerful and indeed faithful. Nagkakaintindihan? You focus on God. Di ba? Now, and finally, it must be dedicated. Dedicated or surrendered. Bakit kamo? Then Abraham, look at this, fell on his face and laughed. Kasi sabi sa kanya ng mga anghel ng Diyos, magkakaanak ka na. Natawa siya. Sabi niya, will a child be born to a man 100 years old? 100 years old! Sino dito 100 years old? Wala, di ba? Wala naman siguro. Siguro sabi natin, 80? Kung 80, magkakaanak pa ba yan? Di ba parang, wow. I mean, and will Sarah, who is 90 years old, 90, bear a child? Apa, hindi na lang yan, wala nang asim. Sobrang asim na yan. Hindi, sorry. Hindi, kasi siyempre minsan pag sobrang, minsan magpapaligo ka na paano kung di ka paliguan? Minsan parang maaakit ka pa ba niyan? Parang okay nung bata, yan, pag ginawa ko mo, parang kamay ang kutis, di ba? Yung mala porcelana. Ngayon pag-asawa, hinto ng hinto, di ba? Hinto ng hinto. Sabi nga ng isang babae, sabi niya, Dok, bakit ito'y asawa ko, hindi na ako pinapansin? Sabi niya, akitin mo. Magpakita ka ng pakita mo yung katawan mo sa kanya. Di naglakad, nang nakahubad. Yung asawa, sabi ng asawa ng lalaki na nanonood ng TV, uy, plansyahan mo nga yung damit mo. Nakuha ninyo, parang, hindi para insultuhin ng mga kababaihan. I'm just telling you, yun ang reality na lahat tayo, kumukulubot na. Di ba, kahit anong ingat natin, kahit pag BTY ka pa, hindi yan mananatiling ganyan. Talagang, tatanda nga, at lilipas din kayo. Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga. Hindi natin mapipigilan yan. Yung iba nga nagulat ako, ikaw yung kaklasmate ko dati. Ganun, parang magugulat ka. Sa Facebook, iba itsura mo. Iba itsura sa Facebook eh. Sa personal, parang wow, walang filter. Parang, di ba? So, ganun din. Isipin mo, ang hirap naman nun. Paano naman magkakaanak pa yan? Now, Abraham, look at us, we're old, advanced in years, and Sarah stopped her menstrual period. Wala na, tuyo na to. Naku, hindi na to. So Sarah laughed to herself and said, now that I am worn out and my husband is old, and am I still to have sexual pleasure? Wala na yan. Pero sabi ng Lord, magkakaanak eh. What God is saying, don't look at your circumstances. Look at God. Just for you to be, again, attracted to a wife, miracle na. Nakuha ninyo? Every part of that childbearing, miracle na yon. Sobrang Diyos lang makakagawa nun. Naunawaan po? Ngayon ito sabi niya, but the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh? And will I really bear a child, old as I am? Is anything too difficult for the Lord? Walang mahirap sa Diyos. Now at last, they were given a child at the age of 100. Can you imagine? As ang sunod na ginawa ni Lord, nakakagulat. Ito na. Sometime afterward, nanganak na, 25 years naghintay. Lumaki na si Isaac. Hindi natin alam kung gano'n na siya kalaki. May nagsasabi, 25 years old. May nagsasabi, mga 30 plus years old. I don't know. But God put Abraham to the test and said to him, yung faith mo, itetest pa rin. Hindi pa rin natapos doon. And here I am, he replied, take your son Isaac, your only one whom you love, and go to the land of Moriah. What? For the first time, marinig yung word na, whom you love.
Meaning, this is someone so special to your heart, so close to your heart. Parang, Lord, yes, kung ikaw yung nakarinig, yes, Lord, your son Isaac, whom you love, yes, take him. Lord, okay, anong gagawin namin? Go to the land of Moriah, mamamasyal kami, yes, Lord, I will do that. Then offer him up as a burnt offerings. Kung ikaw yung tatay, anong reaction mo? Lord, totoo ba to? Ako niya? But alam niyo, nakinig lang siya. Sabi niya, on one of the heights that I will point out to you. Hindi mo na naman sasabihin agad. Ikaw, tuturo mo na naman. Yes. Tapos, ang sabi niya, early the next morning, aga-aga, Abraham saddled this donkey, took with him 2 of his servants and his son Isaac, and after cutting the wood for the burnt offering, set out for the place of which God had told him. Wow! Agad-agad. Hindi na nagpatumpik-tumpik. Bakit? He knew that this offering is to sanctify the whole family and his descendants. Ang sabi niya, aga-aga, bumangon na kaagad. Took 2 of his servants. At ano sabi niya? Nagdala ng burnt offerings, ng wood. At sino nagdala? And his son. And after cutting the woods for the burnt offering, set out for the place for which God had told him. Sabi niya, and Abram said to his servants, stay here with the donkey. While the boy and I go on over there, we will worship and then come back to you. Grabe, no? Ano sasabi na, no? Babalik kami sa iyo. Parang yung pananampalataya ni Abraham, oo, i-offer ko siya, pero babalik kami sa iyo. Bakit? Yung Hebrews ang nagsabi. Sa Hebrews sabi niya, by faith Abraham, when put to the test, offered up Isaac, and he who had received the promise, anong promise? That he will have a descendants that as numerous as the stars in the sky. Di ba? So paano mangyayari yun kung kukunin ni Lord to? Sigurado, bubuhayin ni Lord. Sabi niya, and he who had received the promise was ready to offer his only son, of whom it was said, through Isaac, descendants shall bear your name. Kaya ano sabi niya? He reasoned that God was able to raise even from the dead. Amazing. Ganun ang kanyang pagtingin sa Diyos. Because God is faithful, for sure, He will accomplish His promise. Kahit iutos siya to, He is able to bring my son back to life. Ganun siya determinado na sumunod sa Panginoon Diyos. And indeed, sabi naman ni Isaac spoke to his father Abraham, Father, here I am. He replied, Isaac, here are the fire and the wood, but where is the sheep for the burnt offerings? Bakit niya tinatanong? Kasi naging practice na nila yon to worship the Lord with burnt offerings. Tama? Kaya lagi na sinasabi kay Isaac yun. Ngayon, sabi niya, my son, Abraham answered, God will provide the sheep for the burnt offerings. Then the two walked together. Perhaps pag akyat nila, in-explain na ni Abraham, ganito yung mangyayari, ganito yung mangyayari, ganito yung mangyayari. Ba't ko nasabi? Tingnan niyo yung karugtong. Sabi niya, when they came to the place of which God had told him, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. Next, he bound his son Isaac and put him on the top of the wood on the altar. Kung si Isaac na nagdala ng mga kahoy, malaki na yan. Ngayon, nung itatalian na, pwede nang lumaban yan. Tama ba? Unless tulog siya, katulad ng katabi mo. Hindi niya namalaya, natali na siya. Pero imposible. Pwede lumaban to, pwede tumakbo. Tama? Pero hindi niya ginawa. Bakit? Napaliwanag na marahil sa kanya kung ano yung gagawin. And then Abraham reached out and took the knife to slaughter his son. Look at this. But the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am, he answered, do not stretch out your hand against the lad and do nothing for him, for I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Ano ibig sabihin ni God? Hindi niya alam that God will, that Abraham is totally committed to him? No. He was declaring and telling again to Abraham, your heart is indeed totally faithful also to me. Nagkakaintindihan? Now, ito sabi niya, Abraham looked up and saw a single ram caught in its horn. The ticket, so Abraham went and took the ram, offered it up as a burnt offering in the place of his son. Abraham named that place Yahweh Yireh. Hence, people today say, on the mountain, the Lord will provide. Alam niyo bang nangyari? Ang sinabi yan, this place, the Lord will provide the true offerings. That one day, his own son will carry also his own wood. And from there, he will be bound and die on the cross for you and me. And alam niyo kung saan? On that same mountain
Mount Moriah. Because God said, not your son, but my own son, that you will be reconciled to me. Ganun ka-faithful ang ating Diyos. If He did not spare His own Son to us, what else will God will spare for you and for me? Na kahit anong bagay na mabuti, sigurado hindi niya to ipagkakait. Naunawaan po. Ang tanong lang, ano bang naipagkait natin sa Diyos? Dahil meron din tayong mga kanya-kanyang Isaac na ayaw natin ibigay sa Diyos. Ang sabi ng Lord, anak, mas mahalaga pa ba siya sa'yo kaysa sa akin? Kaya, una sa lahat, you want to be reconciled with God? Una, is your faith God-centered. Centered on His Word, centered on His character, centered on His promises, centered on His ways. Are you obedient to His direction to your life? Are you growing in your relationship with Him and in your faith? And are you totally surrendered to Him? I say, Lord, kung meron kang nakikitang Isaac sa buhay ko, tell me and I will offer it back to you. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Kapatid, ikaw lang nakakaalam kung anong hinihingi ng Diyos sa iyo. Marahil kanya niya ito hinihingi, hindi dahil sa ayaw niya ito sa iyo. Inaalis niya ito sa iyo dahil alam niyang, gusto niyang maintindihan mo that there is no other place to be na kung saan merong matibay na foundation, kundi sa lugar where Jesus Christ where God is the architect and God is the builder. Kaya naman, alam niya na walang makakabigay sa iyo ng totoong buhay apart from Him alone. Wala siyang dapat katabi, wala siya dapat kasama, kundi siya lamang. Kapatid, kung may mga bagay man sa buhay mo na hindi mo pa naisusuko talaga sa Diyos, na naging hadlang kung bakit hindi mo talaga masunod ang kagustuhan niya, at hindi mo maibigay ang buhay mo sa Kanya, why don't you offer that to Him? And sabi mo, Lord, hindi ko po kaya, pero tulungan niyo po ako dahil alam kong kailangan ko itong bitawan sa iyo. Kung meron kang Isaac na gusto mong bitawan sa Diyos, kapatid, be honest to Him. Lord, tulungan mo ako. Kung iyan ang dalangin mo, yan ang puso mo, gusto ko tayo ipag-pray. But be honest to God. Marahil boyfriend, marahil girlfriend, marahil trabaho hindi ka aya-aya sa Diyos, o marahil kasanayan o ginagawa mo na alam mong hindi nakakalugod sa Diyos. Kaya naiisip mo, hindi ko kaya eh. Kaya naman, ibigay mo na sa Kanya. Kasi habang dala-dala mo siya, pabigat siya ng pabigat sa iyo. And God is saying, cast your cares upon me, for I care for you. Kaya kung kinakausap ka ng Diyos, maging sa mga nasa online, kung kinakausap ka ng Diyos, why don't you offer back that Isaac to the Lord? Sabi mo, Lord, ito na po. So kung ganyan po panalangin nyo, I want to pray for you, just raise your hand to the Lord. Ako po yun. Yes, I want to offer back to God my Isaac. Yes, marahil, naging focus ka na sa anak mo, naging focus ka na sa trabaho mo, naging focus ka na sa bahay mo, kaya hindi mo na magagawa yung pinagagawa ng Diyos sa'yo. Naging focus ka na sa maraming bagay na nakalimutan mo that your God is still God and is seated on the throne. Kapatid, sa mga nagsitayo and offering your Isaac to Jesus, will you please stand up and say, Lord Jesus, tumatayo po ako because I'm also offering myself as my own Isaac, na kung saan lagi kong hinahanap yung magbibigay ng pleasure sa akin. Lagi kong hinahanap yung magbibigay rangal sa akin. Lagi kong hinahanap yung nagbibigay, Panginoon Diyos, ng sarili kong pleasure at kaligayahan. Patawarin niyo po ako. Kaya naman inaalay ko ng buong-buo sa iyo ang buong kong pagkatao, together with all my Isaacs in life. And Lord, allow me to experience the fullness of your saving faith, that I will also pass this on to others. Thank you, Jesus. Lord, nakikita niyo po ang mga kapatid kong nakatayo. Nakikita niyo po sila, Panginoon Diyos, offering their Isaac to you and even themselves. Panginoon, lumalapit kami sa inyo. We admit our weaknesses. We admit, Father God, that we got nothing, Father God, to prove before you of our, Lord, yung bagang karapatan na kasama kayo sa langit. Wala po kami ipagmamalaki.
So Lord, I totally depend on you, on your ways, kay Jesus, na iyong tanging daan, wala nang iba, wala nang ibang tanging buhay, wala nang ibang katotohanan, kundi siya lamang. At wala nang ibang makakatulong sa makalapit sa inyo, kundi sa pamamagitan niya. Kinikilala ko yon, Panginoong Hesus. At kinikilala ko rin na ang buhay na ito ay para sa iyo lamang. Kaya't Panginoon Diyos, fulfill your plan. Fulfill Lord, your design sa aking buhay. And allow me, Father God, to walk only for your purpose and for your glory. Lord, empower my brothers and sisters, O God, with the power of your Holy Spirit. And allow all of us, Father God, to walk faithfully with you as you are faithful to each and every one of us, O God. Thank you, Lord Jesus, that you are not giving up on us, that you're always there for us, Father God, to protect us, to Lord, to fulfill your promise to us, and Father God, to be with you in eternity, forever and ever. We love you, Lord, because you first loved us. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless all of you. Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jeryl Orgasan mula sa Big Exalt Ministry at kasama po natin ang atin pong speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Kamusta po? Magandang araw sa iyo, Jerry. Mabuti naman sa biyaya ng Diyos. Praise God. So maraming salamat po, Pastor Bong, sa inyo pong mensahe sa amin tungkol sa pananampalatayang na ipapasa po sa susunod na henerasyon. So, handa na po ba kayo sa aming mga katanungan? Sige po. Okay, para po sa ating first question, ano po kaya yung mga dahilan kung bakit hindi lumalalim ang pananampalataya po ng isang tao? Ayan. Sabi ng Panginoon Jesucristo na yung kanyang mga sinabi dapat isasagawa. Kaya minsan hindi tayo lumalago. Una, hindi natin inaalam yung sinasabi ni Jesus. Kaya sabi nga, faith comes from hearing the word of Christ. Ngayon, habang nakikinig ka at lumalago yung iyong relationship kay Jesus at sa Diyos, di ba? Siyempre, kasi yung faith nakabatay sa Diyos eh. So, kailangan lumago yung pagkakilala mo sa Diyos. At pag lumago yung pagkakilala mo sa Diyos, ipamuhay mo. Kasi kailangan sumunod ka sa paraan niya. Kaya nga, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Tinan mo, sabi niya, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kasi every day of our lives, we are being given choices. Am I going to trust Jesus? Or am I going to trust my own ways? Yan. So from there, makita mo yung resulta ng pagsunod mo kay Jesus. Kasi i-bless niya yung salita niya, susuporta niya yung salita niya. And the moment na nakita mo na yun, wow, lalago yung faith mo lalo kay God. And lalo mong makikita, ganito pala si God. Tapos lalo mo parang nagtitiwala ngayon. Siyempre, umaangat din yung mga challenges. Tapos lalo mo naman, lalong nagtitiwala ka sa Kanya kasi nakita mo na sa iyong mga previous na lakarin. Ayun. It's ano po, no, by hearing and really obeying God's word po. Kasi kailangan you take His word for it eh. Yes po. Para naman po sa ating pangalawang katanungan, Pastor. So, base po ito sa inyo pong personal na buhay. Ano po kaya yung nakikita nyo pong pinakamahalagang bagay na maipasa sa susunod na henerasyon? Ayun. Nauna, ma-reconcile sila kay God through Jesus Christ. Sabi nga, be reconciled to Jesus, to God, through the death of His Son, Jesus Christ, our Lord. Kasi, unless na ma-experience natin yung peace with God, mahirap nating ma-experience yung peace of God. So kung mayroon tayong papasa, first is to be reconciled with God, to experience the peace with God. Then, doon may experience mo yung peace of God naman that surpasses all understanding. Kaya naman, doon makita mo, wow, ito pala yun. And I pray that they can really find their fullest satisfaction in Christ alone. Kasi hanggat hindi sila nasasatisfy sa buhay, they will always looking for answers. Na ito siguro, ito siguro, ito siguro. Pero, ang totoo lang, si Jesus is sufficient. Yeah, yun ang kailangan nilang, yun ang may kailangan maipasa sa ating mga susunod na henerasyon. Ayan. Thank you po. And para naman po sa ating last question, Pastor,
Para po sa mga pamilyang hindi nabuo, sa kung ano pa man ang dahilan nito, paano po ba maitutuwid ang mga pagkakamali? Posible po bang makapagpasa ng godly legacy? Ayan, napakagandang tanong yan. Ano? Kasi una-una, depende yung sitwasyon ng hindi nabuo. Meron ka pa bang koneksyon sa dati mong asawa, dati mong anak? No, meron ka pa ba rin bang paraan para makakommunicate sa kanila? Kasi kung meron pa, then you can still influence them. Tama? You can still, kunyari sa mga anak mo, na hiwalay na kayo, pwede mo pa rin silang katagpuin, share to them about Jesus, share to them about your relationship with the Lord, yung growing relationship mo with the Lord. Ngayon, kung yung pagkakataon may wala ng ganon, then you pray because our God is unlimited. Yung God natin answers prayer. Kaya ipag-pray mo, labanan mo sa panalangin. Then let God give you the opportunity para maabot mo sila ulit. Para madala mo sa kanila rin yung pananampalatayang natanggap mo na ipinapasa mo rin sa kanila. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.